Oo. Sige na, pwede na yan. Good morning mga kapigi. So, 5th day na ngayon ng patrabaho natin dito sa Babuyan. So, past few days, busy tayo parate kasi nga nagpapatrabaho tayo. Marami tayong pinapa-repair dito sa ating Babuyan. Since medyo kumita naman tayo ng mga last benta. So, ang investment natin ngayon ay mapaayos tong mga kulungan natin at expansion na rin. Kasi kulang na rin talaga mga kapigi yung kulungan natin para sa mga fatteners. Since yung inahin natin ngayon ay 6. So, lahat ng mga anak nila pinapalaki natin. Pero hindi naman sila sabay-sabay. By batch naman sila. Pero kahit papano, syempre, naiipon yung mga biik. So, ayan, nagkukulang tayo ng kulungan ng fatteners. So, tara, tingnan natin kung ano na yung improvement sa 5 days na pagtatrabaho nila. So, ayan mga kapigi. So, ito yung first project natin. Ito, tambakan to ng mga poops ng mga baboy. So, ayan. Kung makikita nyo, ayan. Ang sukat nito ay 1 meters. 1 meter yan dito. Then, yung haba niya is 2 meters. And, yung lalim niya, 6 feet. Ayan. Malalim yan mga kapigi. So, hindi pa to tapos. Ipa-flooring pa to dyan. Then, ito, ipi-finish yung loob. And dito sa labas, ipapa-finish din natin yan. Then, papalagyan natin yan ng bubong. Then, dito naman, dito sa likod, ayan, nagpagawa tayo ng 2 pintuan. Kasi, ang purpose nitong 2 pintuan na to, kapag napuno na yung tambakan, puno na siya ng poops, and na-decay na siya, or na-compose na siya, naging pataba na siya, pwede natin siyang hanguin dito sa lalagyan. And, pwede na siya maging fertilizer ng mga halaman. So, ganyan, para pag nahangon na siya, panibagong tambak na naman. So, ganito yung sistema ng tapunan ng tae na ginawa natin. So, dito mga kapigi, poops lang talaga yung ilalagay natin dito. So, yung tubig, hindi, or ihi, hindi natin isasama. Poops lang talaga siya, para hindi agad mapuno. Ayan. So, dito mga kapigi, so itong space na tong bahante, ayan, plano natin tong padugtungan ng isa pang kulungan ng fatteners. Kasi nga, kukulangin na talaga tayo, as I said before, kukulangin na talaga tayo ng kulungan ng fatteners. So, ito, ang sinukat na namin to, ang haba nito is 4.5 by 4 meters. So, medyo malaki-laki kahit paano yung ipapagawa natin. Siguro magkasya doon mga 13 to 14 peraso ng fatteners. So, dito kasi mga kapigi, so ayan. Excuse me, dugyot pa sila. Maaga-maaga pa kasi ngayon mga kapigi. So, dito kasi 13 heads to silang magkakapatid. And dito sa kulungan na to, talagang masikip talaga. Ang kasya lang dito ay maximum 10 heads lang. Yung 10 heads nga masikip pa. So 9 heads kasyang-kasya lang dito. So kailangan talaga natin ditong magpagawa para dito sila ililipat dito sa mga magiging bagong kulungan. And then dito naman, ayan, nagpagawa na tayo ng sementong kanal. Pinalitan na natin yung mga PVC kasi nga madali siyang masira, nababasag yung mga PVC pipes pag naapakan ng mga baboy. So, naisip ko, para maging permanent na yung solusyon ng problema namin, so, ayan, pinasemento na lang namin yung mga kanal, dito din, ayan, diretso na yan dun sa pinakadulo. So, ayan. Then, dito naman sa bakanteng to mga kapigi, extension na to ng kulungan dito sa katabi. So, ito, ipaparepair na natin to, papalitan na natin ng dingding, hollow blocks na, para permanente na talaga. Then, papaayos natin ng flooring. And, dati kasi, dito, 7 heads lang ang kasya.
So, ayan. Ngayon, extend natin para at least 10 heads na yung magkasya dito. Sayang naman din kasi ng space mga kapigi. Kailangan natin i-maximize. Then, doon naman, maglalagay din tayo ng isang kulungan na maliit lang, yung magkasya yung isa, para maging hospital pen siya. So, doon natin ilalagay yung mga baboy na may sakit, or katulad nitong isa dito, may luslos. Ayan, asa na ba siya? Yung may luslos. Ayun, nandun siya, oh. Ayun mga kapigi. Ang laki ng umbilical hernia niya. So, ito yung first anak ni George na may umbilical hernia. So, pang ilang anak na ba ni George? Nakapito na ata ang batch si George na anak. So, ito pa lang yung may lumabas na ganito. Siguro dahil na rin siguro sa inahin. Kasi yung inahin niya, medyo matanda na rin talaga. Pang ano na to silang anak, pang siyam na anak na to sila nung nanay nila. Kaya siguro ang major factor kung bakit may lumabas na ganito sa mga anak ni George ay dahil siguro sa edad na rin ng inahin. So ayan o, malaki na siya mga kapigi o. Kawawa naman. So kailangan natin siyang ihiwalay para makabuelo siya at hindi malamog yung ayan, yung bukol niya sa tiyan. Actually, bituka yan mga kapigi. Mahirap kasi baka paglaruan ng mga kapatid eh. Kaya yan, hiwalay na natin. Few hours after natin masimulan yung patrabaho dito sa extension. So, ito na siya mga kapigi. So, malapit na matapos. So, itong ano natin, yung dingding, hanggang dito lang siya. So, itong dingding natin mga kapigi, so hanggang dito lang talaga yung tangkad niya. Sinadya natin yan kasi plano natin, lagyan na lang dito ng kawayan na straight para at least yung hangin makapasok pa din. Kasi baka masyado naman na siyang mainit kung kulob na kulob yung ating kulungan. So, ayan. So, extended to mga kapigi. Simula dito, dati kasi 7 heads lang yung kasya. 7 heads nga dito masikip na. So, kung medyo maluwag-luwag, 6 heads lang talaga ang kasya dito. So, ngayon, pina-extensionan natin hanggang doon para kahit papano magkasya hanggang 10 heads na magkasya dito sa kulungan na to. So, ayan o. Medyo malawak-lawak na siya mga kapigi. So, ito papabaguhan na rin natin to ng kainan. So, pag ganun na siya, straight na siya hanggang doon para magkasya na yung 10 baboy dito. So, flooring na lang yung kasunod. Dito, papalagyan natin dito ng maliit na poste. PVC pipe na lang yung gagamitin natin. Size 4. Yan. Extensionan na lang natin dito ng yero. Pag ganun. So, bahala na yung karpentero dito. Ayan mga kapigi. So, madami pa po tayong ipapatrabaho. So, okay lang yan. Kasi kahit dito napupunta yung income natin ng mga last benta, at least unti-unti na pong natutupad yung mga pangarap ko dito sa babuyan na makapag-expand, makapagdagdag ng mga kulungan. Kasi dati po kasi mga kapigi, kailangan pa naming mangutang. Minsan porsyentuhan pa. And then yung feeds namin, mga utang pa yan nung unang nagsisimula pa lang kami. So thanks God ngayon dahil kahit papano may nasosobra na rin doon sa nai-income namin. And meron na kaming sariling pera na ini-invest ulit dito sa babuyan. So okay lang kahit konti lang yung matira sa amin. Dahil sanay naman na kasi kami mga kapigi. Sobrang hirap nung napagdaanan namin nung mga unang-una. So, ngayon pa kaya na may natitira na. Siyempre, pagtsatsagaan na namin yun. No. Konting-konti na lang. Lumalaki na yung Clarita Farm, mga kapigi. Dati, pangarap ko lang talaga to eh. So, nakakatuwa lang talaga. And, ang sarap sa pakiramdam na makita mo yung unti-unting pag-asenso ng negosyong nasimulan nyo. Yung nagsimula kayo na halos walang-wala. Kasi nagsimula lang talaga kami. 20,000 or 30,000 pesos lang ata yung puhunan namin noon. So, binili lang namin yon doon sa inahin ni Papa.
Hinati pa namin ng kapatid ko. So, ayan. Ito yun si... Bebe! Ito yun si Mami Pig. Siya yung kauna-unahang inahin namin. Bago po tayo magtapos ay magsha-shoutout po muna tayo. Shoutout po kay John's Backyard. Nag-comment po siya doon sa video natin na nakapagbenta tayo ng mga baboy. Shoutout din po kay Benji ang Mini Farm, kay Ashley's Journey, Angela Gakayan. Shoutout din kay Maxel Backyard. Meron din po siyang YouTube channel mga kapigi. Pa-subscribe na lang din po sa kanya. Shoutout din po kay Calbo Cob Garcia, kay Michael John Lanado, kapwa ko Bicolana na si Krisa TV, and sa matagal ko na pong supporter, Sir Ses Noah, the Hogfather. So maraming salamat po, sir. May YouTube channel din po siya mga kapiki. Pwede nyo rin po siyang isubscribe. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe to my channel po. And don't forget to click the like and notification bell para ma-update kayo sa mga susunod nating videos. So maraming salamat po mga kapigi. Lang po, happy farming!